Pagdating ng Hong Kong Airport, medyo na-stress na kami at hindi na naging ganun kadali para sa amin mag-picture taking. For some reason, masakit na rin ang paa ko at naramdaman na namin yung pagod kaya gusto na namin makarating sa hotel. Sobrang dali lang kumuha na aming bags na nga lang namin ang naiwan at kumpleto naman silang lahat. Yun nga lang, nabawasan ng isang gulong yung isa naming luggage. Hindi talaga kasi ako yung tipo ng tao na kumukuha ng napakaraming pictures and videos while on vacation or elsewhere kasi gusto kong namnamin at magkaroon ng mental picture of everything that's happening as of that time. Sobrang laki na airport nila, ang daming pwedeng gawin, maraming makakainan, nakaka-overwhelm to be honest. Nakakatawa kasi we were already expecting na sumakay ng train and bus going to our hotel. Kasi nga, while planning, my mom and brother told me na hanggat kaya, magti-train and bus kami. Pero siguro nakaramdam na rin sila ng pagod, plus sa dami pa naman ang dala namin, we decided na sumakay na lang ng taxi. Isa sa mga dahilan kung bakit medyo na-overwhelmed na rin kami is because the staff don't understand us. Buti na lang upon exit, tinulungan kami ng isa sa kanilang mga staff kung paano at saan sasakay ng taxi. True enough, napaka-accurate naman ng mga fares and fees na nakalagay doon. Pwede sa location mo, may specific color of taxi naman na para sa'yo. Kaya hindi ganun kahirap malaman kung saang lane ka dapat pumila at kung saang taxi ka dapat sumakay. Meron silang jumbo taxi na never naming nasakyan kasi namimili sila. Pero ang kagandahan naman is that napakaraming taxi at pag maaga ang flight mo, napakakonti or halos walang pila. Most of the taxi drivers here don't know how to speak in English kaya napakahalaga na may airport staff na gumigitna at nakikipag-usap in our behalf. It is very important na alam mo rin kung ano yung Chinese words or characters ng mga locations na pupuntahan mo. We stayed at Royal Plaza Hotel and most of the taxi drivers don't understand. That's why pinapakita namin itong letter na ito para mas mabasa at maintindihan nila at hindi kami maligaw. Pagsakay ng taxi, medyo kabado kami kasi hindi namin alam kung magkano aabutin, knowing na alam namin na minimum around 2,000 ang gagastusin namin para sa ride na yon. At wala pang aircon yung taxi. Buti na lang napaka-presko at maluwag naman sa taxi at hindi naman kami nainitan o pinagpawisan the whole ride. Nakaka-stress din kasi bawat luggage may bayad. 5 yung luggage na dala namin and so yung pinakamaliit nilagay na lang sa loob ng taxi. May sira pa yung trunk niya kaya kinailangan itali yung likuran para ma-make sure na hindi malaglag yung mga gamit namin. Nakaka-stress din kasi mayat maya namin sinisilip yung bags baka kasi nahulog or ninakaw na. Pag nag-video and photo na ako, malalaman mo nang at peace na ako at hindi ko kailangan ng 100% presence of mind. Ito yung video on the way to our hotel. I wanna know how long will it take. And honestly, nung una iniisip ko, sana mabilis lang yung trip because kinakabahan nga ako sa magiging presyo ng taxi. Pero alam mo, nung kalagitnaan na ng biyahe, how I wish na tumagal pa lalo kasi na-enjoy ko talaga yung buong biyaheng yon. As of this time, 24 hours na kaming gising at pagod na talaga kami. Pero nung nakikita ko yung mga views, talagang mararamdaman mo nasa ibang bansa ka na nga talaga. At masasabi mong napaka-grateful mo na nagkaroon ka ng opportunity to visit this country. I know iba sa inyo ay nakarating na sa iba't ibang bansa. Pero for someone na ngayon lang nakalabas ng bansa, napaka-grateful ko na dinala kami ng mom ko sa Hong Kong. Tandaan mo to kung ayaw mo mabuliwan. Nasa right side ng car ang driver sa Hong Kong. And so, pag nasa side ka ng kalye, huwag na huwag kang bababa doon. Unless na lang nasa hotel or private area ka. The travel from Hong Kong International Airport going to our hotel is like a travel from Cainta going to BGC. Nakakakita na kami ng bundok hanggang sa makarating kami sa urban area. Gaya nga ng sabi ko, walang aircon sa taxi kaya noong una kabado kami. But eventually, we feel grateful kasi open air kami and nararamdaman namin yung simoy ng hangin at yung amoy Hong Kong. At napakabango talaga. Kumpara mo naman sa Manila na napakadumi ng hangin at napakaingay. Dito, yes, ang bibilis ng andar ng bawat sasakyan at parang ayaw nilang promeno ha. Pero napakalamig ng simoy ng hangin at hindi ka man lang aatching along the way. One more comment I have is that hindi malubak ang kanilang kalsada. Dire-diretso lang at talaga namang
napakarami na masasave mong oras dahil napakabilis ng travel time. As someone na mahal ang Pilipinas at never nagkaroon ng desire para tumira sa labas ng bansa, ngayon ko lang talaga nasabi na ang layo pala talaga ng Pilipinas, na pag-iiwanan talaga yung Pilipinas. And the mere fact na napakalinis ng ibang bansa, nalulungkot ako na hindi natin siya magawa. Siyempre dahil unang taxi ride namin ito, maya't maya namin chinecheck ang aming metro at maya't maya rin namin chinecheck ang aming driver. Maayos naman siya, hindi siya manyak, at ang gusto lang niya ay makarating sa aming destinasyon. Siya ang pinakauna naming honest na driver, pero marami kaming na-experience ng iba't ibang drivers, so please follow for more kwento. Kakarating lang namin kaya wala kaming barya. We paid 1,000 Hong Kong dollars and he was nice enough na suklian kami. We gave him a tip of 5 Hong Kong dollars and ang cute talaga kasi he was smiling and happy about it. Sobrang ganda ng first experience namin sa aming cab driver going to our hotel. My kids love the bridges at Hong Kong and Macau. Mahahaba ang bridges nila. At the same time, very less ang pollution. Kaya again, Manila, what's up with that? Pero syempre, change should start from within. Bago natin ituro ang ating mga daliri sa ibang tao, ituro muna natin sa ating mga sarili. At kung gusto natin ng magbabago, may the change come from within. Minsan nga kinakabahan ako kasi baka magalit yung driver namin kasi maya't maya namin pinupuri yung bawat bagay na makita namin. Pero happy naman kami kasi hindi siya nairita o nagalit. Plus na-enjoy na lang talaga namin yung magagandang sceneries. Time check 11:24 a.m. 35 minutes ang naging travel time namin and yes, wala pong traffic. Dito na sa part na to, nagiging urban area na, kaya feeling ko, mukhang malapit na kami sa destination namin. Sa mga may lakas pang mag-bus at train, ito ang alternative route for you guys. Alam ko posibleng napamahal kami para sa inyo, pero para sa aming pagod na, may period pa ako at that time, sulit na ang presyong ito. Itagdag pa na 8 kami all in all, at sa dami ng stopovers makarating lang sa hotel, sobrang sulit talaga. Una naming nakita ang Mocha Mall and alam na naming malapit na kami sa Royal Plaza Hotel. Pagdating sa hotel, marami pang kwento, so please follow for more. See you next time! Connect with me on Facebook, DM me on Instagram, or learn more about me on my blog, misinformation.blog. See ya!